So kumusta pa mga ka-travelers, this is again John from Road Crew Travels, and in today's video, so magkakaroon lang tayo ng konting information regarding sa regular vehicles versus sa mga electric vehicles. Kasi napapansin naman natin ngayon, recently, itong ang nagiging sitwasyon, hindi lang dito sa bansa natin, kundi sa buong mundo, yung krisis sa langis dahil nga nagkaroon ng gera recently sa Middle East. Siyempre, affected din ang mga karatig bansa nito. Hindi na rin may kakaila na syempre ang Pilipinas damay na rin dito. And in fact mga ka-travelers, kagaya nga ng mga nababalitaan sa mainstream media, even sa social media, na ang Pilipinas ang isa sa mga mataas magsingil when it comes sa produktong petrolyo mga ka-travelers. So napapansin nga natin maraming mga kababayan natin na nag-a-afford na ngayon or nagsuswitch na actually sa mga electric vehicles. Ngayon pag-uusapan natin, mas advantage ba na magkaroon ng electric vehicle or pwede na rin tayo magstay sa regular vehicles kung wala naman tayong pambili. So pag-uusapan natin yan mga ka-travelers, magkakaroon lang tayo ng comparison between the two. Okay, so without further ado mga ka-travelers, channel ID muna tayo. Okay, so tara, let's! And now back to your regularly scheduled program. At nagbabalik na tayo mga ka-traveler sa aming channel, and kagaya nga nung sinabi ko kanina, so pag-uusapan natin ngayon comparison between regular vehicles at mga electric vehicles. So nag-research nga ako mga ka-traveler sa internet at tiningnan ko kung alin nga ba ang mas okay, electric vehicle ba or regular vehicle lang. So depende na rin sa lifestyle niya mga ka-travelers, pero ito yung mga key points na nakita ko over the internet. EVs are generally better for lower daily running costs. So ibig sabihin kung halimbawang gagamitin mo lang ito sa mga maiksing biyahe, mas okay na rin to kasi mas nakakatipid ka. At sabi dito, reduced maintenance. So ibig sabihin nito mga ka-travelers, so lower yung maintenance niya when it comes sa pagpapa-check up ng mga makina kasi nga di battery lang to as compared sa mga regular vehicles na ginagasolinahan, nagche-check ka rin ng mga oil sa makina nito. Okay? And then, sabi niya, environmental impact. Siyempre, obviously, kapag ka naka-EV ka, since battery nga to, mas maganda siya sa environment kasi hindi siya nag-i-emit ng carbon dioxide as compared sa mga regular vehicles. Now, dako naman tayo sa mga regular vehicles. Ano naman yung masasabi nating advantage and disadvantage nito? So, sa mga regular vehicles, generally lower sticker price. So, ibig sabihin, when it comes sa upfront na presyo nito, mas mura siya as compared sa mga electric vehicles. Kasi syempre sa electric vehicles nga naman, more on electronics na yan, more on computerized na yung mga makina nito. So, mas mahal yon as compared kapag bibili ka ng mga regular na mga sasakyan. And then ang isa pa mga ka-travelers, easy to find gas stations. Kasi ngayon, although syempre umuusbong na nga yung mga electric vehicles, ang mga electric vehicles is hindi madaling hanapan ng mga charging station as compared sa mga regular vehicles. Dito, makabiyahe ka lang ng mga ilang kilometro, marami ka na makikitang mga iba't ibang gasoline station na pwede mong pagkargahan ng gasolina or diesel. O yun ang isang advantage ng regular vehicles mga ka-travelers. Kasi halimbawa, lalong-lalo na kung babiyahe ka ng napakalayo mga ka-travelers, kung pa-Bicol ka or halimbawa papunta naman ng norte, wala kang assurance na mayroon kang makikitang mga charging stations sa mga electric vehicles. So pagka ganong malayo ang mga biyahe, mas okay talaga ang mga regular vehicles. Nice. On the other hand naman mga ka-travelers, ang disadvantage naman ng regular vehicles is higher fuel maintenance costs, harmful tailpipe emissions, higher noise pollution. So yung tatlong bagay na nabanggit kong yon, it boils down into one. So when it comes sa petroleum products, alam naman natin, nag-e-emit yan ng carbon dioxide na harmful sa environment. At when it comes naman sa makina ng regular vehicle is talagang mataas ang maintenance nito. Kaya nga nagkakaroon tayo ng PMS once in a while para ma-check yung ating makina ng ating sasakyan. I-check yung ating mga langis. So with that said mga ka-travelers, so ano sa tingin nyo ang mas sulit na bilhin?
regular cars or yung mga EV or electric cars. So depende pa rin yan sa lifestyle nyo mga ka-travelers. Ang pinaka main objective naman natin dito, lalong-lalo na sa panahon natin mga ka-travelers, is kung paano tayo makakatipid. So kaya yung iba nag-switch sa electric vehicles, siguro dahil para sa kanila mas nakakatipid dito dahil wala nang gasolina na ikakarga sa makina nila o nakakatipid na rin sila when it comes sa petroleum products. Kasi meron na akong mga nakikitang dito lang sa kapitbahay namin actually, bumili sila ng EV. And kapag magpapakarga sila or magcha-charge sila ng kanilang sasakyan is parang may aparato na sila kasi nakita ko from their home palabas parang merong malaking charging cable dun na inilagay lang sa sasakyan. Well, yung mga ganun mga ka-traveler, syempre kumakarga din yung kuryente nun, yung gastos nila sa Meralco all in all. Pero just the same, according dun sa mga nakakausap ko na rin, is mas nakakatipid daw yon kesa nga naman bumili ka or magpakarga ka ng gasolina sa regular cars. So, depende na rin yon mga ka-travelers kung paano yung diskarte nyo ng pagtitipid. Now, sa amin naman, hindi naman namin kailangan bumili ng electric vehicles. Kung halimbawa babiyahe kami, yes, mas malayo yung nararating namin, pero tinitingnan namin na hindi naman sagad-sagad ang pag-ubos ng gasolina. Kapag nakita na namin nabawasan na ng mga 1 or 2 bars, nagpapagasolina na agad kami mga ka-travelers para kahit papano makakatipid kami sa ganong paraan. Kasi napakamahal na ngayon mga ka-travelers, di katulad dati mga tipong halos paubos na yung gasolina namin. Kapag nagpakarga kami sa gasoline station, mga almost 1,500 to 2,000 okay na ngayon hindi. Sa mga ibang consumers natin na nababalitaan ko, lalong-lalo na yung mga naka-diesel, yan ang medyo mahal ngayon. So kapag nagpagasolina ka at talagang mauubos na yung langis ng inyong sasakyan, most likely mga around 5,000 to 10,000 pesos kapag nagpa-full tank ka. Kung halimbawa malapit na ma-empty yung gasolina ng inyong sasakyan or diesel ng inyong sasakyan, di ba? So sa amin, ganun ang diskarte na ginagawa namin para kahit papano mga tipong 1,000 o kaya 1,500 lang nagagastos namin sa gasolina. Yung kagaya ng sinabi ko kanina, mga 1 bar pa lang or 2 bars pa lang ang nababawas doon sa aming meter ng gasolina, nagpapagas na agad kami para tipid, di ba? Ngayon, depende na rin sa inyo, ano ba sa tingin nyo mas nakakatipid? EV ba or regular vehicles? So ilagay nyo na lang yung comment ninyo dito sa video na to para mapag-usapan natin. Okay? Good job! At yung pang maiksing vlog na na-present ko sa inyo ngayon, I hope may natutunan kayo. At kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe, Road Crew Travels, at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless.